Ang lungsod ng Buenos Aires ay laging puno ng ingay, ang kalansing ng mga tricycle, ang sigaw ng mga nagtitinda, at ang walang katapusang agos ng mga tao sa kalsada. Ngunit sa isang maliit na bahay sa Barrio de Flores, isang batang lalaki ang madalas na nakaupo sa isang sulok, tahimik ngunit puno ng sigla ang kanyang isipan. "George, halika rito at tulungan mo akong mag-ayos ng mga libro," tawag ng kanyang lola, habang inililigpit ang ilang lumang aklat na may bahagyang kupas na mga pahina. Abuela," sagot ng bata habang inaabot ang isang kopya ng Biblia. Si George Mario Bergoglio ay lumaki sa isang pamilyang may malalim na pananampalataya. Ang kanyang lola ang unang nagturo sa kanya kung paano magdasal, habang ang kanyang mga magulang ay lumaki siyang disiplinado at may malasakit sa kapwa. Ngunit kahit na tila ordinaryo ang kanyang pagkabata, may isang pangyayari na lubos na babago sa kanyang buhay. Isang araw, habang naglalakad siya sa plaza kasama ang kanyang mga kaibigan, bigla siyang nakaramdam ng matinding panghihina. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, sinusubukang huminga ng malalim, ngunit parang may pumipigil sa kanyang baga. "George, ayos ka lang?" tanong ng isa sa kanyang mga kaibigan, kita ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi siya nakasagot. Naramdaman niyang umiikot ang kanyang paningin, at sa isang iglap, bumagsak siya. Dinala siya ng kanyang pamilya sa ospital, at dito nalaman nila ang isang malagim na balita, isang impeksyon sa baga ang unti-unting sumisira sa kanyang kalusugan. Hindi na nagdalawang isip ang mga doktor, kinailangang alisin ang isang bahagi ng kanyang baga upang mailigtas siya. Sa edad na 21, si George Mario Bergoglio ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Sa loob ng maraming buwan, pinanood niya ang kanyang sarili na bumabawi mula sa operasyon. Hindi siya makatakbo gaya ng dati, hindi rin siya makasabay sa mabilis na galaw ng iba. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, nagkaroon siya ng bagong pananaw sa buhay. "Kung ito ang plano ng Diyos para sa akin," bulong niya habang nakaupo sa isang maliit na kapilya malapit sa kanilang bahay, "handa akong tanggapin ito." Sa panahong ito nagsimula ang kanyang mas malalim na relasyon sa Diyos. Mas naging malapit siya sa simbahan, at mas lumalim ang kanyang pagnanais na maglingkod sa kapwa. Hindi nagtagal, nagdesisyon siyang pumasok sa seminaryo at sumali sa Society of Jesus, ang orden ng mga Heswita, isang samahan ng mga pari na kilala sa kanilang misyon ng edukasyon, pagtuturo at paglilingkod sa mahihirap. Ang kanyang mga guro sa seminaryo ay agad na napansin ang kanyang kakaibang talino at kakayahang magpakumbaba. "Bergoglio, bakit mo piniling sumali sa mga Heswita?" tanong ng isa sa kanyang mga mentor habang sila ay naglalakad sa isang bulwagan ng kanilang paaralan. "Dahil naniniwala ako na ang simbahan ay dapat nasa lansangan, kasama ang mga tao," sagot niya. "Hindi sa palasyo, kundi sa tabi ng mga mahihirap, ng mga nangangailangan." Napangiti ang pari. "Isang araw, makikita mo ang iyong sarili sa isang posisyong may mas malaking impluwensya. Sana'y hindi mo makalimutan ang mga salitang iyan." At hindi nga niya nakalimutan. Sa loob ng ilang dekada, umangat si Bergoglio sa ranggo ng simbahan sa Argentina. Mula sa pagiging isang simpleng pari, naging arsobispo siya ng Buenos Aires. Ngunit hindi siya kagaya ng ibang leader ng simbahan na nanatili sa mga opisina at palasyo, mas pinili niyang lumabas sa kalsada, makihalubilo sa mga tao, at makinig sa kanilang mga kwento. "Monsenor, bakit po kayo naglalakad lang? Hindi ba dapat may sasakyan kayo?" tanong ng isang madre habang nakikita siyang naglalakad sa isang eskinita upang bumisita sa isang barong-barong. "Hindi ako iba sa kanila," sagot niya habang tinuturo ang mga maralitang nakaupo sa gilid ng kalsada. "Kung sila ay nakalakad papunta rito, bakit hindi ako?" Dahil sa kanyang pagiging mapagpakumbaba at malapit sa tao, lalo siyang minahal ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit kasabay nito, dumami rin ang kanyang mga kritiko. Masyado siyang radikal, bulong ng ilang matataas na opisyal sa simbahan. Hindi siya umaakma sa tradisyon. Ngunit hindi ito inalintana ni Bergoglio. Alam niyang may misyon siyang kailangang tuparin, at hindi niya kailanman inakala na ang misyon niyang ito ay hahantong sa isang bagay na higit pa sa kanyang inaasahan. Noong 2013, isang tawag mula sa Vatican ang nagpabago sa kanyang kapalaran. "Monsenor Bergoglio, kailangan kang pumunta sa Roma," sabi ng isang boses sa kabilang linya. "Nais kang makita ng conclave." Hindi na niya tinanong kung bakit. Alam niya na may isang bagay na malaki ang mangyayari. Sa sumunod na linggo, sumakay siya ng eroplano patungo sa Vatican. Habang nasa biyahe, muli siyang tumingin sa maliit niyang Biblia, ang parehong aklat na hawak niya noong bata pa siya.
Panginoon, bulong niya, anuman ang plano mo, isinusuko ko ang sarili ko sa iyo. Wala siyang kaalam-alam na ang simpleng pari mula sa Argentina ay malapit nang maging pinakakakaibang papa sa kasaysayan ng simbahan. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang Vatican City ay laging saksi sa mahahalagang sandali sa kasaysayan ng simbahang Katoliko, ngunit sa gabi ng Marso 12, 2013, isang matinding pananabik at tensyon ang bumalot sa Sistine Chapel. Nagsimula na ang conclave, ang sagradong pagtitipon ng mga kardinal upang piliin ang bagong papa. Sa loob ng chapel, ang bawat boto ay may dalang posibilidad na babago sa landas ng simbahan. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Cardinal George Mario Bergoglio. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon. Alam niyang iginagalang siya ng kanyang mga kapwa kardinal, ngunit hindi niya inakala na ang kanyang pangalan ay isa sa mga madalas banggitin sa bulong-bulungan. Habang dumadaloy ang botohan, unti-unting lumalakas ang kanyang suporta, hanggang sa dumating ang sandali na nagtakda ng kanyang kapalaran. Habemus Papam. Napatigil siya. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng kanyang pagiging isang simpleng pari sa Argentina, naglalakad sa maputik na kalsada upang bisitahin ang mahihirap, nagdarasal kasama ang mga matatanda sa kanilang maliit na simbahan. Ngayon, siya ang pinili upang pamunuan ang buong simbahang Katoliko. Isang matandang kardinal ang lumapit sa kanya at mahinahong nagtanong, ano ang magiging pangalan mo? Sa sandaling iyon, bigla niyang naalala si San Francisco de Assis, ang santo ng kahirapan, ng kapayakan, ng pagtalikod sa kayamanan upang mapalapit sa Diyos. Umiti siya at sinagot, Francisco. Sa labas, libu-libong tao ang nagtipon sa St. Peter's Square, hinihintay ang unang pagpapakita ng bagong Santo Papa. Sa loob ng Vatican, isinuot ni Francisco ang kanyang puting kasuotan. Sinilip niya ang sarili sa salamin, isang ordinaryong pari na ngayon ay nakatayo sa harapan ng isang napakalaking responsibilidad. Bumukas ang pinto ng balkonahe. Sumalubong sa kanya ang dagundong ng mga palakpak at sigawan. Ngunit sa halip na agad magsalita, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng marami. Tumungo siya, hinawakan ang balustrada ng balkonahe, at sa isang malambing ngunit malinaw na tinig, sinabi, bago ko kayo pagpalain, nais kong hilingin na ipanalangin niyo ako. Isang katahimikan ang bumalot sa buong plaza. Ilang saglit na walang nagsalita, at pagkatapos, isa-isang yumuko ang mga tao upang manalangin. Sa simpleng kilos na ito, agad niyang ipinakita kung anong uri ng liderato ang kanyang dala, hindi isang hari, kundi isang lingkod. Pagbalik niya sa loob, isang grupo ng mga opisyal ng Vatican ang lumapit sa kanya. Banal na Ama, inihanda na po ang inyong silid sa Apostolic Palace. Tiningnan siya ng mga opisyal na tila nagtataka. Ngunit, Banal na Ama, lahat ng papa ay nanirahan doon. Muling ngumiti si Francisco. Mas komportable ako sa Domus Sancta Martha. Ang Domus Sancta Martha ay isang simpleng tirahan para sa mga bumibisitang pari sa Vatican. Malayo ito sa marangyang palasyo na naging tahanan ng mga nakaraang papa. Ngunit nanindigan si Francisco, mas gusto niyang manatili sa isang lugar na mas malapit sa mga ordinaryong lingkod ng simbahan. Sa huli, wala silang nagawa kundi sundin ang kanyang kagustuhan. Hindi lang ito ang unang beses na tinalikuran niya ang luho ng tradisyon. Pinili niyang gamitin ang lumang sasakyan ng Vatican, kaysa sa mamahaling limusina, hindi siya gumamit ng magagarbong balabal at gintong singsing, at sa halip na magmisa sa maringal na altar, madalas siyang nakikitang nakikisalamuha sa maliliit na kapilya, kasama ang mga pari at ordinaryong mananampalataya. Sa isang pagpupulong ng mga opisyal ng Vatican, isang matandang kardinal ang nagtanong, Banal na Ama, hindi ba natin dapat panatilihin ang dignidad ng papasya? Ngumiti si Francisco at mahinahong sumagot, ang tunay na dignidad ay nasa paglilingkod, hindi sa mga palamuti. Sa paglipas ng mga buwan, isang bagong enerhiya ang naramdaman sa loob ng simbahan. Isang umaga, sa halip na manatili sa loob ng Vatican, nagpunta siya sa isang bilangguan upang ipagdiwang ang Holy Thursday. Isa-isang hinugasan ang paa ng mga bilanggo, may lalaki, may babae, may Muslim. Isa itong kilos na hindi pa kailanman ginawa ng isang papa noon. Bakit niyo po ito ginagawa, Banal na Ama? Tanong ng isang reporter matapos ang seremonya. Saglit siyang nag-isip, pagkatapos ay sinabi, dahil ang simbahan ay dapat nasa tabi ng mga hindi pinapansin. Ang kanyang estilo ng pamumuno ay mabilis na nagpakita ng pagbabago.
May mga humanga, ngunit may mga hindi natuwa. Sa isang lihim na pagpupulong ng ilang konserbatibong kardinal, isang boses ang nagbulong, masyado siyang radikal. Binabago niya ang tradisyon ng simbahan. Ngunit hindi ito alintana ni Francisco. Sa tuwing may nagsasabing dapat siyang bumalik sa tradisyonal na paraan ng pagiging papa, palagi niyang sinasagot, mas pipiliin kong sundan ang halimbawa ni Kristo kaysa sa halimbawa ng palasyo. Ang mundo ay nakamasid. Ang simbahan ay nag-aalangan. Ngunit isang bagay ang malinaw, isang bagong panahon ang dumating sa ilalim ng pamumuno ng isang papa na hindi natatakot lumakad sa ibang landas. Sa loob ng mahigit 2,000 taon, ang simbahang Katoliko ay nanindigan sa mga tradisyong bumuo sa pundasyon nito. Ang bawat seremonya, bawat ritual, at bawat kilos ng isang papa ay nag-ugat sa mahabang kasaysayan ng pananampalataya. Ngunit nang umupo si Papa Francisco sa trono ni Pedro, nagdala siya ng isang bagay na hindi lahat ay handang tanggapin, ang pagbabago. Mula sa araw ng kanyang pagkahalal, ramdam na ng mga nasa loob ng Vatican ang kakaibang enerhiya. Hindi siya namuhay ayon sa inaasahan ng isang papa. Hindi siya nanirahan sa Apostolic Palace, tumangging gumamit ng marangyang sasakyan, at sa bawat pagkakataong maaari, iniiwasan niya ang labis na dekorasyon at tradisyonal na simbolismo ng kapapahan. Para sa ilan, ito ay isang simpleng pagpapakita ng pagpapakumbaba, ngunit para sa iba, lalo na sa mga konserbatibong opisyal ng simbahan, ito ay isang banta. Minsan, sa isang pribadong pagpupulong ng mga mataas na opisyal ng Vatican, isang matandang kardinal ang bumuntong hininga bago nagsalita. Banal na Ama, sa maraming siglo, ang ating mga papa ay nanindigan sa dignidad ng ating tradisyon. Ngunit sa inyong mga ginagawa parang binabago ninyo ang mismong imahe ng papasya. Napangiti si Francisco at marahang tinapik ang mesa. Hindi ba't ang dignidad ay hindi matatagpuan sa ginto, kundi sa ating puso? Nagtinginan ang mga kardinal. Ilan sa kanila ay tumango, ngunit may iba na hindi maitatago ang kanilang pag-aalinlangan. Sa loob ng mga unang buwan ng kanyang pagiging papa, sinimulan ni Francisco ang pagsusuri sa mga estrukturang matagal nang hindi nagagalaw sa loob ng Vatican. Isa sa kanyang unang direktiba ay ang pagsisiyasat sa Vatican Bank, isang institusyong matagal nang may mga alegasyon ng katiwalian at lihim na transaksyon. Hindi nagtagal, sinibak niya ang ilan sa mga pinuno nito at pinahigpit ang mga regulasyon upang matiyak na ang kayamanan ng simbahan ay hindi nagagamit sa maling paraan. Ngunit mas lalong nagdulot ng tensyon ang kanyang paulit-ulit na pagbatikos sa klerikalismo, ang mentalidad ng ilang pari at obispo na itinataas ang sarili bilang mas mataas kaysa sa mga karaniwang mananampalataya. Sa isang talumpati, mariin niyang sinabi, ang pari ay hindi isang hari. Ang kanyang misyon ay hindi ang paglingkuran, kundi ang maglingkod. Ang mga salitang ito ay may matinding epekto. Maraming pari at obispo ang sumang-ayon sa kanya, lalo na ang mga nakikita ang pangangailangang gawing mas malapit sa tao ang simbahan. Ngunit sa loob ng Vatican, may isang lumalaking grupo ng mga opisyal na hindi natuwa sa kanyang paninindigan. Sa isang lihim na pagpupulong, isang konserbatibong obispo ang matigas na nagsalita, ang ginagawa niya ay delikado. Sa kanyang patuloy na pagyuyukod sa mga mahihirap at sa kanyang pagtalikod sa mga tradisyon, pinapahina niya ang simbahan. Ngunit hindi ba't iyon ang tunay na misyon ni Kristo? Tanong ng isa sa mga nakababatang obispo, ngunit ang sagot ay katahimikan lamang. Isang gabi, habang naglalakad si Francisco sa Vatican Gardens, lumapit sa kanya ang isang batang pari. Banal na Ama, maingat nitong simula, sa totoo lang, marami po sa mga nakatataas ang hindi komportable sa inyong ginagawa. Napangiti si Francisco at tumingin sa langit. Alam ko. At hindi po kayo natatakot. Sandali siyang nag-isip bago sumagot. Ang tanging dapat nating katakutan ay kung paano natin ipapaliwanag sa Diyos kung bakit hindi natin ginawa ang nararapat. Isa sa kanyang pinakaradikal na hakbang ay ang pagbubukas ng simbahan sa mas malalim na diskusyon tungkol sa mga mahahalagang isyu, ang papel ng kababaihan, ang pagtanggap sa kaidiris panandang pandagdag na mananampalataya, at ang posibilidad ng pag-aasawa ng ilang mga pari. Bagamat hindi siya direktang gumawa ng mga bagong batas hinggil sa mga isyong ito, ang pagbibigay niya ng plataporma para pag-usapan ang mga ito ay isa ng malaking pagkakaiba mula sa mga naunang papa. Ang simbahan, anya sa isang panayam, ay hindi isang museo ng mga santo, kundi isang ospital para sa mga makasalanan. At dito lalong lumalim ang hidwaan. Sa isang lihim na ipinadala ng ilang konserbatibong kardinal, hayagang tinutulan nila ang ilang hakbang ng kanyang pamumuno.
Sa liham, nakasaad, ang simbahan ay dapat manatiling matatag sa tradisyon nito. Ang pagbabago ay maaaring humantong sa pagguho ng pananampalataya ng maraming mananampalataya. Ngunit nanatiling kalmado si Francisco. Sa isang pampublikong tugon, sinabi niya, ang tradisyon ay hindi isang estatwa na dapat nating sambahin. Ito ay isang buhay na patuloy na dapat linangin. Sa kabila ng mga kritisismo, hindi na tinag si Francisco. Alam niyang ang kanyang mga hakbang ay hindi magugustuhan ng lahat, ngunit naniniwala siyang ang tunay na misyon ng simbahan ay hindi manatili sa nakaraan, kundi yakapin ang hinaharap ng may habag at pag-unawa. Ngunit ang tanong ay nananatili, hanggang saan siya kayang labanan ng mga nagnanais panatilihin ang lumang tradisyon. Ang Vatican ay tila huminto sa oras. Ang maringal na basilika ng St. Peter, na karaniwang puno ng buhay at awitin ng pananampalataya, ngayon ay tahimik, puno ng pagluluksa, at inaalon ng pagdarasal. Sa gitna ng napakaraming mananampalataya na nagtipon upang magbigay pugay, isang kakaibang eksena ang bumungad sa kanila, isang simpleng kabaong nayari sa kahoy, walang gintong ukit, walang tatlong patong ng marangyang sisidlan, at walang mga ingrandeng palamuti. Iyon ang kahilingan ni Papa Francisco. Matagal nang naging bahagi ng tradisyon ng simbahang Katoliko ang maringal at detalyadong seremonya ng paglibing ng isang papa. Karaniwan, ang isang santo papa ay inilalagay sa tatlong magkakapatong na kabaong, isang kahoy, isang tingga, at isang huling kabaong nayari sa kahoy muli, bago ilagak sa Siraiti sa ilalim ng basilika ng St. Peter, kasama ang kanyang mga hinalinhan. Ngunit sa kanyang huling habilin, mariing ipinahayag ni Francisco na ayaw niya ng ganoong uri ng libing. Nais ko lamang ng isang simpleng kabaong, anya sa isang pribadong pagpupulong kasama ang kanyang mga tagapayo ilang taon bago siya pumanaw. At hindi sa ilalim ng St. Peter, kundi sa isang lugar na mas malapit sa aking puso. Nang tanungin siya kung saan niya nais mahimlay, walang pag-aalinlangan niyang sinabi, sa Basilika ng Santa Maria Maggiore. Nagkatinginan ang mga opisyal ng Vatican. Hindi pa kailanman may isang papa na piniling ilibing sa lugar na yon. Ngunit, banal na ama, naglakas loob ang isa sa mga obispo, ang lahat ng mga papa ay inililibing sa St. Peter's Basilica. Iyon ang tradisyon. At hindi ba't ang tradisyon ay nagiging buhay kapag ito ay tumutugon sa tunay na diwa ng pananampalataya, sagot ni Francisco. Ang Santa Maria Maggiore ay isa sa pinakamatandang simbahan sa Roma na inialay kay Maria, ang ina ng Diyos. Para kay Francisco, ito ang lugar na pinakamalapit sa kanyang espiritual na puso. Sa bawat biyahe niya sa ibang bansa, palagi siyang pumupunta roon bago at pagkatapos ng kanyang paglalakbay upang manalangin sa harap ng imahe ni Maria sa Luz Populi Romani, ang mahalagang ikon na itinuring niyang gabay sa kanyang misyon. Dumating ang araw ng kanyang libing. Sa kabila ng lungkot na bumabalot sa buong simbahan, hindi maikakailan na ang eksenang naganap ay isang larawan ng kanyang pamumuno, payak, makatao, at malapit sa puso ng bayan. Ang kanyang katawan ay inilagak sa isang bukas na kabaong sa loob ng 3 araw, upang bigyan ng pagkakataon ang sinumang nais lumapit, hindi lamang ang mga maharlika, opisyal, o pari, kundi lalo na ang mga ordinaryong tao. Sa halip na mailagay siya sa isang malayong altar upang tingnan mula sa malayo, hinayaan niyang maging malapit ang kanyang katawan sa mga nagluluksa, isang bagay na hindi pangkaraniwan sa kasaysayan ng papal funerals. Isang ginang mula sa isang mahirap na distrito ng Roma ang lumuhod malapit sa kabaong, itinapat ang kanyang noo dito, at lumuha ng tahimik. Siya lang ang papa na hindi ko kinailangang habulin, bulong niya. Siya mismo ang lumapit sa amin. Maraming opisyal ng Vatican ang hindi pa rin makapaniwala sa nasasaksihan nila. Isa sa mga konserbatibong kardinal ang bumuntong hininga habang nakamasid sa simpleng seremonya. Paano natin ipapaliwanag ito sa hinaharap? Isang papa na hindi nagpasakop sa sinaunang kaugalian. Ngunit ang isang nakababatang pari na nasa tabi niya ay tumugon, baka ito ang papa na nagbigay ng bagong kahulugan sa ating mga kaugalian. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, palaging pinanghahawakan ni Francisco ang paniniwala na ang simbahan ay hindi dapat isang bantayog ng kapangyarihan, kundi isang bahay para sa mga tao. Ang kanyang libing ay naging huling mensahe niya sa mundo, isang paalala na hindi kailanman kailangan ng ginto upang magningning ang tunay na pananampalataya. Nang dumating ang huling sandali, isang nakagawian sa tradisyon ang muling binago, ang pagbagsak ng martilyo sa kabaong bilang huling tanda ng pagsasara ng isang kabanata sa kasaysayan. Sa halip na 3 martilyong hampas, tulad ng nakasanayan, isang mahinang tapik lang sa kahoy na kabaong ang isinagawa ng namumunong kardinal.
Francisco, anya sa mababang tinig, binago mo ang mundo sa katahimikan. Ngayon, hayaang ang katahimikan ang magdala sa iyo sa Diyos. At sa gitna ng pagdarasal ng libu-libong nagtipon, ang simpleng kabaong ay dinala sa loob ng Basilika ng Santa Maria Maggiore, kung saan ito ilalagak sa isang lugar na simple ngunit puno ng kahulugan. Para sa iba, ito ay isang pagtalikod sa tradisyon. Para sa karamihan, ito ay isang pagniningning ng espiritualidad na hindi kailanman kailangang balutin sa palamuti. Sa buong kasaysayan ng simbahang Katoliko, ang misa ay isa sa pinakamahalagang sentro ng pananampalataya. Ito ang sandali kung saan ang mga mananampalataya ay nagkakaisa sa pananalangin, sumasamba sa Diyos, at nakikibahagi sa banal na sakramento. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Papa Francisco, isang desisyon tungkol sa liturhiya ang nagdulot ng matinding pagkakahati sa simbahan, ang paglilimita ng paggamit ng misa tradisyonal sa Latin, isang ritual na naging pundasyon ng pagsamba sa loob ng halos 5 siglo. Ang Dekretong Traditionis Custodes, na inilabas noong 2021, ay isang matapang na hakbang ni Francisco upang isentralisa ang liturhiya sa isang anyo, ayon sa mga pagbabagong dinala ng ikalawang konseho ng Vatikano. Sa halip na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng Latin Mass sa maraming lugar, iniutos niya na ang bawat obispo ay dapat magbigay ng pahintulot bago ito ipagdiwang sa kanilang mga dioceses. Ang simbahan ay isang katawan, at hindi dapat tayo magpatuloy sa pagkakawatak-watak, paliwanag ni Francisco sa isang pribadong pagpupulong ng mga obispo. Ang misa ay hindi isang simbolo ng dibisyon, kundi isang daan tungo sa pagkakaisa. Ngunit para sa maraming konserbatibong Katoliko, ito ay isang atake sa kanilang pananampalataya at tradisyon. Sa isang lumang kapilya sa Paris, isang paring matagal nang nag-aalay ng Latin Mass ang lumingon sa kanyang maliit na kongregasyon matapos basahin ang dekretong galing sa Vatican. Ipinagbabawal na ba natin ang wika ng ating mga ninuno? Tanong niya, kita ang lungkot sa kanyang mga mata. Isa sa mga matatandang babae sa loob ng kapilya ang tahimik na lumuhod at humawak sa kanyang rosaryo. Ang tunog ng Latin Mass ang nagpapanatili sa akin sa pananampalataya. Paano nila ito basta nalang kukunin sa atin? Hindi nagtagal, ang balita ng pagbabawal ay lumaganap sa buong mundo, at sa iba't ibang bansa, may mga simbahan at grupo ng mga mananampalataya na tahasang tinutulan ang desisyon ng Papa. Sa isang pagpupulong ng ilang obispo sa Estados Unidos, isang matandang kardinal ang mahigpit na itinulak ang kanyang upuan habang binabasa ang dokumento. Ito ba ang simbahang nais nating ipamana? Isang simbahan na tinatanggal ang kanyang ugat. Ngunit sa Vatican, nanatili si Francisco sa kanyang paninindigan. Sa isang panayam, sinabi niya, ang ating pananampalataya ay hindi dapat maging isang kasangkapan ng paghihiwalay. Marami sa ating mga kapatid ang ginagamit ang misa sa Latin upang lumayo sa diwa ng Vatican Lay, upang hatiin ang simbahan. Hindi ito ang layunin ng ating pagsamba. May katotohanan sa kanyang sinasabi. Sa ilang grupo ng tradisyonalistang Katoliko, naging simbolo ang Latin Mass ng kanilang pagtutol sa modernong pagbabago ng simbahan. Ang ilan ay tumanggi ng kilalanin ang mga rebisyon ng Vatican Lay, at ang iba ay nagkaroon pa ng mga radikal na pananaw tungkol sa pagbalik ng mas mahigpit na pamamalakad ng simbahan. Ngunit hindi lahat ng sumusuporta sa Latin Mass ay ganito. Marami ang nagmamahal dito hindi dahil sa politika, kundi dahil sa espiritual na lalim na kanilang nararamdaman tuwing dinarasal ito. Sa isang maliit na bayan sa Espanya, isang binatang seminarista ang umiiyak habang binabasa ang balita tungkol sa Traditionis Custodes. Ito ang misa kung saan ako unang tumawag sa Diyos, bulong niya. Bakit nila ako pinipigilan? Sa kabila ng mga pagbatikos, patuloy na ipinatupad ng Vatican ang pagbabago. Bagamat may ilang obispo na nagbigay pa rin ng pahintulot upang ipagdiwang ang Latin Mass sa ilang parokya, maraming lugar ang dahan-dahang tumigil sa pagsasagawa nito. Sa isang pribadong pagpupulong ng mga matataas na opisyal ng Vatican, isang obispo ang diretsahang nagtanong kay Francisco, "Banal na Ama, hindi po ba mas magiging madali kung hayaan na lang natin ang Latin Mass sa mga nais magpatuloy nito?" Tinitigan sila ni Francisco, halatang pagod ngunit determinado. Kung magpapatuloy tayo sa dalawang magkaibang simbahan, hindi ba't inilalayo natin ang ating sarili sa misyon ni Kristo? Ang sagot na ito ay nag-iwan ng katahimikan sa silid. Alam nilang hindi ito isang simpleng usapin ng pagsamba lamang, ito ay tungkol sa direksyon ng simbahan sa hinaharap. Sa kabila ng mga reklamo, ang pagbabago ay naging opisyal. At sa paglipas ng mga taon, ang epekto ng desisyong ito ay mararamdaman hindi lamang ng mga pari at obispo,
kundi ng bawat Katolikong lumaking umaawit ng gloria sa isang wikang ngayon, ay unti-unting nagiging bahagi na lamang ng kasaysayan. Para kay Francisco, ito ay isang hakbang tungo sa pagkakaisa. Para sa kanyang mga kritiko, ito ay isang pagkasira ng kanilang pananampalataya. Ngunit sa dulo ng lahat, isang tanong ang naiwan sa bawat puso ng mga mananampalataya: ang pananampalataya ba ay nasa anyo o nasa puso ng sumasamba? Mula sa unang araw ng kanyang pagiging Santo Papa, hindi na itago ni Francisco ang kanyang misyon, isang simbahang para sa mga mahihirap, para sa mga inilalayo ng lipunan, para sa mga hindi naririnig. Hindi para sa mga maharlika, hindi para sa mga matataas sa lipunan, kundi para sa mga nasa laylayan. Sa loob ng matataas at marmol na dingding ng Vatican, nasanay ang maraming opisyal sa imahe ng isang simbahang puno ng tradisyon at otoridad. Ngunit nang dumating si Francisco, nagdala siya ng isang kakaibang presensya. Hindi siya isang pinunong gustong sambahin, kundi isang pastol na gustong makasama ang kanyang kawan. Isang umaga, matapos ang isang misa sa maliit na kapilya ng Domus Sanctae Marthae, tinawag niya ang isa sa kanyang mga tagapayo. "Gusto kong bisitahin ang isang bilangguan," anya. Nagulat ang kanyang tagapayo. "Banal na Ama, maraming ibang lugar na maaaring pagdalhan sa inyo, marangal na mga katedral, malalaking pagtitipon." Yumiling si Francisco. Sa loob ng mga pader ng mga katedral, madalas ay mahahanap natin ang mga taong may pagkakataong bumalik sa simbahan. Ngunit paano naman ang mga hindi natin madalas makita? Ang mga nakakulong. Sino ang nagpaparamdam sa kanila na sila ay mahalaga sa mata ng Diyos? At sa sumunod na linggo, isang eksenang hindi pa nakita sa kasaysayan ng Vatican ang naganap: ang Santo Papa, hindi sa isang maringal na altar, kundi sa isang bilangguan, naghuhugas ng paa ng mga preso. Sa loob ng malamig na selda, 12 bilanggo ang nakaupo, halatang hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang matandang pari sa puting kasuotan ang lumuhod sa kanilang harapan, dahan-dahang ibinaba ang isang palanggana ng tubig, at isa-isang hinugasan ang kanilang mga paa. Isang lalaki ang hindi napigilang lumuha. "Bakit mo ginagawa ito, banal na Ama?" tanong niya, ang kanyang tinig nanginginig. Tumingin si Francisco sa kanya, at may lambing sa kanyang tinig nang sabihin, dahil si Kristo rin ay naghugas ng mga paa. Ang larawan ng Santo Papa, nakayuko sa harap ng mga itinakwil ng lipunan, ay lumaganap sa buong mundo. Para sa marami, ito ay isang mensahe ng pag-asa. Ngunit para sa ilan sa loob ng Vatican, ito ay isang mapanganib na senyales, isang papa na muling bumabali sa tradisyon. Sa isang pribadong pagpupulong ng mga konserbatibong obispo, isang matandang kardinal ang nagbuntong hininga. "Ang ganitong kilos, binababa natin ang dangal ng papasya." Ngunit isang mas nakababatang obispo ang tumugon, o baka naman ito ang pagbabalik sa tunay nitong layunin. Ngunit hindi lang ang mga bilanggo ang gustong yakapin ni Francisco. Sa gitna ng matinding krisis ng mga refugees sa Europa, isang grupo ng mga tumatakas mula sa digmaan ang natagpuan ang kanilang sarili sa isang maliit na isla sa Italia, Lampedusa, ang unang patutunguhan ng maraming desperadong pamilya mula sa Middle East at Africa. Doon, sa harap ng libu-libong naghahanap ng masisilungan, tumayo si Francisco at matapang na tinuligsa ang kawalan ng awa ng mundo. "Napakaraming beses nating naririnig ang balita ng mga namamatay sa dagat," anya, "at nagiging manhid na tayo. Tinatanggap na lang natin ito na parang isa pang kwento sa dyaryo." Ang kanyang tinig ay may lungkot ngunit matindi ang sigla. Ngunit hindi sila bilang lamang. Hindi sila estranghero. Sila ay ating mga kapatid, mga anak ng Diyos. At bilang sagot sa kanyang mga panawagan, binuksan ng Vatican ang ilang bahagi ng simbahan upang maging pansamantalang tirahan ng mga refugee. Hindi lahat ay natuwa sa desisyong ito, lalo na ang ilang mayayamang parokya na ayaw magbigay ng espasyo para sa mga hindi nila kilala. Isang abot mula sa isang lumang monasteryo ang nagpahayag ng kanyang saloobin, "Banal na Ama, hindi po ba delikado ito? Paano kung may mga taong may masamang balak?" Mahinahon siyang tinapunan ni Francisco ng tingin. "At paano kung si Kristo mismo ang humihingi ng tulong sa atin?" Ngunit hindi lahat ay natanggap ng simbahan ng buo. Sa kanyang matinding panawagan laban sa labis na kayamanan, marami ang tila tinamaan, mga politiko, negosyante, at maging ilang matataas na pinuno ng simbahan. Sa isang talumpati sa harap ng isang pulutong ng mga lider ng mundo, tahasan niyang sinabi, ang ekonomiya na pinapatakbo lamang ng tubo at hindi ng awa ay isang ekonomiyang pumapatay. Mula sa mga malalaking bangko hanggang sa mga maliliit na negosyo,
ang kanyang pahayag ay naging sanhi ng hindi mabilang na debate. May mga sumang-ayon sa kanya, ngunit may mga nagtaka, hindi ba't dapat ang simbahan ay hindi nakikialam sa ekonomiya? Ngunit para kay Francisco, hindi ito usapin ng negosyo, ito ay usapin ng dangal ng bawat tao. Sa isang parokya sa Argentina, isang batang babae ang lumapit sa kanya habang siya ay bumibisita sa kanyang dating diocese. "Banal na ama," tanong ng bata, "bakit po mas mahalaga sa inyo ang mahihirap?" Bahagya siyang napangiti at lumuhod upang mapantayan ang kanyang tingin. Dahil sila ang unang minahal ni Jesus. Sa kanyang pamumuno, ang mga mahihirap at mga itinakwil ng lipunan ay nakahanap ng isang tinig sa simbahan. Ngunit kasabay nito, lumalim din ang hidwaan sa pagitan niya at ng mga konserbatibong grupo na nais panatilihin ang dating sistema. Sa isang lihim na pagpupulong ng ilang mataas na opisyal ng Vatican, isang matandang kardinal ang nagtanong, ano ang mangyayari kung patuloy niyang itulak ang simbahan sa ganitong direksyon? Ang sagot ng isa pang obispo ay malamig at puno ng pangamba. Hindi natin alam kung paano matatapos ito. Ngunit si Francisco, sa kabila ng lahat, ay hindi natinag. Para sa kanya, hindi mahalaga kung may lumaban sa kanya, ang mahalaga ay magawa niya ang kanyang misyon. Isang gabi, habang nagdarasal siya mag-isa sa kanyang maliit na kwarto, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na bumulong. "Panginoon, gabayan mo ako. Naway ang simbahan mo ay laging maging tahanan ng mga wala ng ibang malalapitan." At sa katahimikan ng gabi, ang kanyang panalangin ay umalingaw hindi lang sa Vatican, kundi sa buong mundo. Sa loob ng mga pader ng Vatican, may mga bagay na hindi sinasabi ng malakas, ngunit nararamdaman sa pagitan ng tahimik na sulyap at mabibigat na buntong hininga. Sa kabila ng kasikatan ni Papa Francisco sa mga ordinaryong mananampalataya, may mga nasa loob ng simbahan na hindi natuwa sa kanyang mga reforma. Hindi lahat ay kayang tanggapin ang kanyang simpleng pamumuhay, ang kanyang pagkiling sa mahihirap, at higit sa lahat, ang kanyang pagbabago sa matagal nang nakaugaliang istruktura ng kapangyarihan sa simbahan. Isang hapon, sa isang pribadong silid sa loob ng Vatican, nagtipon ang ilang konserbatibong kardinal upang talakayin ang kanilang lumalalang pangamba. Hindi ito maaaring magpatuloy, matigas na sabi ng isang matandang obispo habang inilapag ang isang liham sa ibabaw ng mesa. Pinapalambot niya ang simbahan. Binabago niya ang ating pundasyon. Isang batang obispo ang maingat na tumugon, o binabalik niya tayo sa orihinal na diwa ng pananampalataya. Ang pagbabago ay maaaring magdulot ng pagkawasak, sagot ng matandang kardinal, ang kanyang tinig puno ng bigat. At ang simbahan ay hindi maaaring bumagsak. Ngunit para kay Francisco, ang simbahan ay hindi isang palasyo na dapat ipagtanggol, kundi isang tahanan na dapat buksan sa lahat. Sa bawat pagsasalita niya sa publiko, patuloy niyang pinalalakas ang mensahe na ang simbahan ay dapat maging bukas sa mundo, hindi mahiwalay mula rito. Hindi tayo pwedeng manatili sa nakaraan, anya sa isang panayam. Ang pananampalataya ay isang buhay na bagay, hindi isang antigong estatwa na dapat alagaan ngunit hindi gagalawin. Ngunit sa bawat hakbang niya tungo sa pagbabago, lalo ring lumalakas ang tinig ng kanyang mga kritiko. Isang partikular na kontrobersyal na issue ay ang kanyang pagbibigay diin sa pagtanggap sa baigitilis panandang pandagdag na komunidad. Bagamat hindi niya binago ang doktrina ng simbahan, paulit-ulit niyang sinabi na sino tayo para humusga. Isang simpleng pahayag na nagdulot ng alon ng debate sa buong mundo. Sa isang pagpupulong ng mga konserbatibong obispo sa Estados Unidos, isang kilalang arsobispo ang tahasang nagsabi, kung patuloy tayong susunod sa direksyong ito, paano natin mapapanatili ang kadalisayan ng simbahan? Ngunit sa Vatican, nanatiling kalmado si Francisco. Alam niyang ang kanyang mga desisyon ay hindi magugustuhan ng lahat, ngunit hindi siya narito upang ipagpatuloy lamang ang nakasanayan, narito siya upang gawin ang tama. Ang isa pang isyu na nagdulot ng hidwaan ay ang kanyang pagsisikap na labanan ang katiwalian sa loob mismo ng Vatican. Matapos niyang imbestigahan ang Vatican Bank, marami siyang natuklasang lihim na transaksyon at mga opisyal na gumagamit ng pondo ng simbahan para sa personal na interes. Hindi siya nagdalawang isip na sibakin ang ilang matataas na pinuno na nagdulot ng malaking pag-aalboroto sa loob ng Curia. Mas marami kang ginawang kaaway sa loob ng 2 taon kaysa sa nagawa ng ibang papa sa isang dekada, pabirong sabi ng isang malapit na tagapayo sa kanya habang sila ay naglalakad sa Vatican Gardens. Ngumiti si Francisco. Kung wala kang kaaway, baka wala ka ring nagagawang makabuluhan. Ngunit hindi lahat ng laban ay madaling ipanalo.
Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang maliit na silid sa Domus Sanctae Marcae, isang liham ang dinala sa kanya ng isang sekretaryo. Banal na Ama, isang sulat mula sa ilang kardinal. Binuksan niya ito at binasa ng tahimik. Isa itong formal na liham ng pagtutol na nagsasabing ang kanyang mga reforma ay lumalayo na sa tradisyong dapat panatilihin ng simbahan. May pahiwatig din ito ng babala na kung hindi siya magdahan-dahan, maaaring magdulot ito ng malawakang paghahati sa simbahan. Marahan niyang ibinaba ang papel. Tumayo siya, lumapit sa bintana, at tiningnan ang liwanag ng Roma sa labas. Alam mo ba, anya sa kanyang sekretaryo, noong panahon ni Jesus, ang mga Pariseo rin ay nagpadala ng mga liham ng pagtutol sa kanya. Hindi nila matanggap ang kanyang mensahe ng pagmamahal dahil mas mahalaga sa kanila ang batas kaysa sa awa. Napayuko ang kanyang sekretaryo. Ano po ang nais ninyong gawin? Tumingin si Francisco sa malayo, malalim ang iniisip. Ipagpapatuloy natin ang ating ginagawa. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy niyang tinulak ang simbahan patungo sa pagbabago. Ngunit hindi niya rin maiwasang itanong sa kanyang sarili, hanggang kailan niya kakayaning labanan ang mga lumalaban sa kanya. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Vatican, pinapalamu siya ng ginintuang liwanag ang makasaysayang mga gusali. Isang katahimikan ang bumabalot sa St. Peter's Square. Ngunit sa loob ng puso ng simbahang Katoliko, ang alon ng pagbabago na sinimulan ni Papa Francisco ay patuloy na lumalawak. Ang kanyang pamumuno ay hindi lamang isang yugto ng transisyon, ito ay isang pagyanig sa matibay na pundasyon ng nakagisnang tradisyon. Ngayon, sa kanyang pagpanaw, isang tanong ang bumabalot sa buong simbahan, paano siya matatandaan? Isang lider na lumihis sa tradisyon, o isang pastol na binalik ang simbahan sa tunay nitong layunin? Sa buong mundo, ang kanyang pangalan ay bumanggit ng maraming emosyon. May mga tumitingin sa kanya bilang isang banal na gabay na nagpaalala sa simbahan na ito ay dapat para sa tao, hindi para sa kapangyarihan. Ngunit may ilan ding naniniwalang masyado siyang lumihis, na iniwan niya ang mahahalagang tradisyon upang bigyang daan ang modernisasyon na maaaring humantong sa pagkalito ng pananampalataya. Sa isang maliit na kapilya sa Argentina, isang batang pari ang nakatayo sa harap ng isang maliit na altar. Sa kanyang kamay ay isang larawan ni Francisco, ang kanyang dating arsobispo, ang taong nagbigay inspirasyon sa kanya upang tahakin ang landas ng pagpapari. Salamat sa inyong halimbawa, banal na Ama, bulong niya habang inilalapag ang larawan sa tabi ng Biblia. Sa Vatican, isang matandang kardinal ang nakaupo sa isang pribadong silid, binabasa ang mga sulatin ni Francisco. Mahinahon siyang bumuntong hininga at muling binasa ang isa sa pinakakontrobersyal na pahayag ng yumaong Papa. Ang simbahan ay hindi isang museo ng alaala, kundi isang buhay na katawan na dapat patuloy na lumago. Ilang sandali siyang nanatiling tahimik bago niya inilapat ang kanyang kamay sa dokumento. Tama ba ang ginawa niya? Tanong niya sa sarili. Sa mata ng maraming konserbatibo, si Francisco ay isang papa ng pagkakawatak-watak, isang leader na nagdala ng labis na pagbabago at nagbukas ng mga diskusyong hindi dapat pag-usapan. Ngunit sa mata ng mga progresibo, siya ay isang papa ng pagbangon, isang taong nagpapaalala na ang tunay na misyon ng simbahan ay hindi upang ipagtanggol ang sarili nitong mga batas, kundi upang yakapin ang mga naliligaw at nangangailangan. Sa isang malawak na plaza sa Manila, libu-libong tao ang nagtipon upang mag-alay ng panalangin para sa kanya. Isang madre ang humarap sa isang grupo ng mga kabataan. Siya ang papa na nagturo sa atin na huwag matakot lumabas sa lansangan, na ang simbahan ay dapat makasama natin sa ating pang-araw-araw na buhay, anya. Sa Roma, isang paring Heswita ang nagbalik tanaw sa isang simpleng araw na hindi niya malilimutan, isang sandali kung saan nakasama niya si Francisco sa isang tahimik na misa sa Domus Sanctae Marcae. Noong araw na yon, anya sa isang panayam, walang espesyal, walang ingrandeng paghahanda. Ngunit nang matapos ang misa, lumapit siya sa akin at tinanong, ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Tumawa siya, puno ng alaala. Hindi ako makapaniwala. Siya ang Santo Papa, ngunit mas inisip niya kung ano ang nararamdaman ko. At ito ang diwa ng kanyang pamana, isang simbahan na hindi lamang naghahari, kundi isang simbahang tunay na nakikinig. Ngunit paano nga ba husgahan ng hinaharap ang kanyang pamumuno? Marahil, sa mga susunod na dekada, ang kanyang mga reforma ay magiging bahagi na lamang ng kasaysayan, isang yugto ng pagbabago na pinagtalunan, pero sa huli, tinanggap.
O marahil, ang kanyang pangalan ay mananatiling isang simbolo ng pagsuway, isang paalala ng isang panahong ang simbahan ay halos nahati sa dalawa dahil sa kanyang matapang na desisyon. Ngunit isa lamang ang tiyak, hindi na maaaring baliwalain ang kanyang epekto. Sa bawat sulok ng mundo, may mga simbahan na ngayon ay mas bukas sa mga mahihirap, mas nakikilahok sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao, mas nagtuturo ng awa kaysa ng takot. Sa kanyang simpleng libingan sa Santa Maria Maggiore, walang ingranding monumento, walang marinal na pag-aalala. Tanging isang simpleng bato ang nagsasaad ng kanyang pangalan. Francisco, isang lingkod ng Diyos. At marahil, ito na ang sapat na pagpapatunay kung ano ang tunay niyang iniwan sa mundo, hindi isang simbahan na natakot sa pagbabago, kundi isang simbahan na muling natutong mahalin ang tunay nitong misyon. Kung nakarating ka hanggang dito, mag-iwan ng komento gamit ang salitang pagbabago para malaman namin na natapos mo ang video. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Maraming salamat sa iyong suporta.